Fabcon, amoy nakaka-joyful! Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt. I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! 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 Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Joel Porlares, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Ngayon ay 24 ng buwan ng Agosto. Sa ating mga headlines sa bagyong Obet, pumasok na kaninang 1:20 ng tanghali. Habagat lalong palalakasin ng bagyong Obet, magpapaulan sa Metro Manila at Northern Luzon ayon sa Pag-asa.
Presyo ng gulay Tagalog. At meron mga gulay Ilocano. Wala kay Sumirit dahil sa ulan at baha ng habagat sa mga gulayan. Ito bad news lakay. Presyo ng diesel may higit 2 pisong pagtaas bukas habang tataas din ang gasolina ng higit piso. Mga taong may alias na pagong, pusa at belat. Iba'y sabi kanina ni Senator Tulfo lakay eh. Tumanggap din ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio. Chismis na gusto makipagkita ni Vice President Sara kay Pangulong BBM, tinawag na fake news si Attorney Poa. Nationwide simultaneous school safety drill iniurong sa Setyembre. Kampanya kontra online violence lalong paiigtingin. Mga eskwelahan sa Taguig naghigpit ng seguridad laban sa online threats ng karahasan. Leptospirosis ward ng San Lazaro Hospital. Halos puno na ng pasyente sa dami ng mga nagkakasakit sa baha. 3 na ang naitalang namatay sa San Lazaro. NAIA Terminal 1, tatamaan ng power interruption dahil sa preventive maintenance. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na may international name na Saudel o bagyong Obet kaninang 1:20 ng hapon. Gusto dito ay tinawag na ito sa local name na bagyong Obet at nasa layong 1,395 kilometers sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ng bagyong Obet ang pinakamalas na hanging 175 kilometers. Bawat oras malapit sa gitna. At bugso na hangin o gustiness na 215 kph. Kaya pala tinawag itong super typhoon. Patuloy na kumikilos ang bagyong Obet pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Batay sa forecast ng Pag-asa, inaasang mananatili sa katubigang sakop ng Pilipinas ang bagyong Obet, pero inaasang lalabas daw ng PAR ngayong gabi o bukas ng umaga. Mabuti naman. Samantala ang hangin habagat o southwest monsoon pa rin ang magpapaulan naman sa ilang bahagi ng bansa. Kasama na dito sa Metro Manila na kanina ay nakarasa naman ng mga pabugso-bugsong pag-ulan. Samantala, nagbabala ang Office of Civil Defense sa posibleng tuloy-tuloy na pag-ulan sa kanluran at hilagang Luzon, kabilang ang Metro Manila dahil sa inaasahang paglakas ng habagat bungsod ng bagyong Obet. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, maaaring magsimula ang pag-ulan ngayong Lunes o bukas, araw ng Martes at magpapatuloy hanggang Huwebes o Biyernes. Posible itong magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa, pagtaas ng level ng mga ilog at pagtaas ng tubig sa mga dam at reservoir. Narito si OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro. Maaring makaapekto sa atin Monday or Tuesday ay may potential na magdala ng prolonged and rapidly intensifying rainfall over western and northern Luzon kasama ang NCR. So kung maalala nyo, last week na tuloy-tuloy ang pag-ulan dahil sa monsoon. Ito ay mga the same areas na maaring tatamaan nitong enhanced habagat. Kaugnay nito, nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment ang OCD kasama ang iba pang ahensya at lokal na pamahalaan. Magugunitang ang parehong areas din ang sinalanta ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Samantala, malungkot na balita para sa mga ginang ng tahanan at lalong-lalo sa mga vegetarian. Sumirit na sa 200 piso kada kilo ang presyo ng talong at ampalaya sa
Sa public market sa San Juan, epekto ng habagat at mga pag-ulan. Sa pagtatanong ng DCRA sa mga tindero sa palengke, may higit na doble ang iminahal mula sa 60 pesos lang na kada kilo ng talong at 120 pesos naman kada kilo ng ampalaya. Ngayon ay sumirit na sa 200. Bukod dito ay tumaas din ang presyo ng pechay bagyo na nasa 140 pesos kada kilo mula sa 80 pesos hanggang 90 pesos lamang noon. Habang nasa 100 pesos naman ang repolyo mula 80 pesos hanggang 90 pesos sa kada kilo. Ang sitaw naman na dating 40 pesos hanggang 50 pesos kada tali ay naging 60 pesos na. Ayon sa mga tindero at tindera, wala na silang ibang mapagkukunan ng gulay bukod sa Balintawak sa Quezon City at Divisoria sa Maynila. Kaya napilitan rin silang magtaas ng presyo. Una rito yung sinabi naman ng Department of Agriculture na inaasang bababa rin ang presyo ng mga gulay habang gumaganda na ang lagay ng panahon. Paano ito? May parating pang bagyo. Oo, lakay. Abiso naman sa mga motorista dahil kasado na ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas araw ng Martes. Sa press briefing, inanunsyo ni Energy Undersecretary Sandy Sales na sisipa ng 1 peso and 8 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos and 31 centavos sa diesel at 95 centavos naman ang itataas sa kerosene. Paalala na opisyal bawal lumagpas sa inanunsyong presyo ng DOE ang dapat ipatupad ng mga oil company simula bukas. Ayon kay Sales, mahigpit, pang mahigit 47 araw pa ang fuel inventory ng bansa hanggang Agosto 21. Tatagal pa ng 40 araw ang supply ng gasolina, 47 araw ang diesel, 121 araw ang kerosene at 75 araw ang jet fuel, 54 na araw ang fuel oil at 34 na araw naman ang LPG. Ang oil price hike ay dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, inanunsyo ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na magpapatuloy ang fuel subsidy program ng gobyerno sa Setyembre. Malaki-laki rin yan, 2 piso ha? Kada litro ng diesel. Samantala, muling nadagdagan ng mga kakaibang mga pangalan ang matumanggap daw ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Batay sa pinakitang acknowledgement receipts ng House Prosecution Panel, kabila ang may ito ay ang mga pangalang Timon Andrew Pusa, Antonio Pagong at Suniso Belat. Belat, ayan, sorry. Almahan walang lagay. Belat pala. Hinay-hinay, may lambing sa dulo. Sa ika-17 araw na impeachment trial ni VP Sara, iprinisenta ni Atty. Amando Virgil Ligutan ng House Prosecution Team ang mga acknowledgement receipts kung saan nakasaad na tumanggap ng tig 100,000 na confidential funds sina Pagong, Pusa at Belat. Habang 250,000 pesos naman ang tinanggap na isang Don Piang at tig 150,000 pesos naman sina May Pamana at Shane Ngitngit para daw sa pagbabayad ng impormasyon. Ganon din sa transportasyon at supply para sa mga confidential operations ng OVP. Narito si Attorney Ligutan. Received 100,000 pesos for the payment of purchase of information. Antonio Pagong, P181620. Timon Andrew Pusa. Don Piang. Kung may andilim, not to be outdone, meron din Shane Ngitngit. Ngitngit, Bisaya for
madilim. Now, last. May isang acknowledgement receipt P18612. I should be careful. Binigay sa isang Sunisu Belat. Parang nakakatang twister naman kasi yung pangalan na yun, Lakay. Kung si Sino, Lakay? si Campos, ano yung witness? Ayan, Gina Acosta? Gina Acosta ang magsabi, Bisaya Manday. Oh, Ayan, Sumiso Bilat. Inamin ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na naglabas siya ng 500 milyong piso na confidential funds sa non-accountable officer. Sa ika-17 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Acosta na siya mismo ang nag-disburse ng 500 milyong piso para kay Colonel Raymond Lachica na security officer ng OVP. Bagay na iginiit ni Private Prosecutor Amando Ligutan na bawal at hindi pinapayagan sa ilalim ng Section 6 ng 2015-01 Joint Circular kung saan ang cash advances para sa confidential at intelligence funds ay dapat kunin lamang ng mga duly designated at bonded na SDO o head of agency. Sa pagtatanong ni Attorney Ligutan, lumalabas na 4 na tranche na tig 125 million pesos o kabuuang 500 milyong piso ang inilabas umano kay Lachica mula Disyembre 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Samantala, inamin ni Acosta na hindi bonded si Lachica at siya pa rin ang accountable person sa naturang pondo kaya siya rin umano ang gumawa ng liquidation report. Narito ang bahagi ng talakayan kanina. Knowing that, pangalawang provision na bawal yung pag-transfer, binigay nyo pa rin kay Colonel Lachica yung confidential funds. Tama po ba? I-disburse ko po kay Colonel Lachica, Your Honor. Disburse now, Release. this time the term you are using is disburse. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Marites na gusto raw makipag-usap si Vice President Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag na fake news ni Attorney Michael Powa. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos nagsagawa naman ng aerial inspection sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga. At paggastos ng Office of the Vice President ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw muling kinwestiyon na ungkat sa impeachment trial ng BP Sara. At 150 million pesos na sports car. Porsche sports car ni aktor Derek Ramsey. Hala. Kukumpis kahina ng Bureau of Customs. Isa sa ilan na sa warrant seizure and detention ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. At bigyan daan muna natin ang isang mahalagang panayam. Siyempre pa rin po sa ating kalusugan. Kaingatan po natin ang ating atay. At makasama natin muli si Doktora Lynn Agkawili Conde. Take it away. Magandang hapon po sa inyo. Oras na para sa Bantay Atay. Hatid sa inyo ng Liver Prime. Alam niyo ba na ang ating atay o liver ay nagtatrabaho 24/7 para suportahan ang ating katawan? Dahil sa stress, puyat at ating lifestyle, mahalagang mas maging maingat sa pag-aalaga nito. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang atay sa pangkalahatang kalusugan at mabuting pangangatawan.
Makasama natin ngayong hapon si Doc Jenny Agkawili Conde upang bigyan tayo ng dagdag kaalaman pa sa pag-aalaga ng ating atay. Hi Doc Jenny, magandang hapon po sa inyo. Hello Miss Thea at Lakay at sa lahat ng nanonood ng Bantay Atay. Nako, Doc Jenny, ano po ang mga components na dapat tignan ng mga consumer sa pagpili ng liver supplement? At bakit po mahalaga ang absorption o bioavailability nito? Sa pagpili ng liver supplement, Lakay, no? So, ang mga tinitingnan natin ay kung dekalidad ba ang mga ginagamit sa paggawa nito. Pangalawa, kung meron bang scientific evidence, no? Kung nababackupan ba siya ng tamang mga pag-aaral, no? Na testing na ito sa bukod sa hayop, syempre dapat sa tao din, no? Kung napag-aralan pati yung mga side effects. At pangatlo, syempre importante yung pagkakaroon ng tamang absorption and bioavailability ng gamot, no? So, ang absorption, ito yung parang itutulad natin sa package, no? So, kung yung package ba naidala dun sa delivery system. So, kumbaga, kung yung gamot ba na-deliver sa atay. At yung bioavailability, ito yung sinasabi natin na yung package ba na yung gamot ba, lahat ba ng components na yon aktibo doon sa atay or available ba siya doon sa atay. So, walang bisa yung kahit anong taas ng gramo or milligrams ng isang gamot kung hindi naman siya tinatawag nating bioavailable. Ibig sabihin, yung kumbaga, yun nga, sa paghahalin tulad ko, yung package bang yun na-deliver ng buo doon sa atay natin. Para kumbaga, nakarating ba sa destinasyon? Tama. Ang tanong, Doc, paano po malalaman kung ang isang liver supplement ay ligtas at dekalidad? Siyempre, Miss Thea, no, para malaman natin na ligtas at dekalidad ang isang gamot, siyempre kung nababackupan to ng tinatawag nating mga clinical evidence or base nga sa evidence-based medicine, no? Kung napag-aralan siya ng maigi, no? So, of course, inaaral yung bawat components ng isang gamot, no? Kasi minsan sa isang gamot, 'di ba, maraming mga iba't ibang ingredients or components, no? So, mahalaga na bawat isa ay napag-aralan kung dekalidad ba, no, yung mga components na to at kung hindi ba siya nagdudulot ng masamang epekto, no, sa ating atay. Kasi nga isa rin, no, sinasabi nga namin there is always a thin line between yung tinatawag nating therapeutic dose at saka toxic dose, no? So, a possibility of side effect at saka baka nga magkaroon ng tinatawag na drug-drug interaction. Ako, napakarami nating natutunan ngayon kay Doc Jenny, ha? Tungkol po sa wastong pag-aalaga ng ating atay. Kaya tandaan po, ang liver care ay bahagi ng isang healthy lifestyle kasabay ng tamang pagkain, sapat na pahinga, at regular na paggabay ng doktor. Kaya naman, kung may diabetes, high cholesterol, overweight o unhealthy ang lifestyle, panahon na para magbantay atay. Ask your doctor about Liver Prime. Ito ay may silibin phosphatidylcholine powered by Phytosome technology na may hanggang 4 times better absorption para mas epektibong makatulong sa pagprotekta ng atay. Meron din itong multivitamins at zinc para sa dagdag na suporta sa liver health. Bisitahin lamang po ang Liver Prime Facebook page for liver health tips, early risk assessment at tamang gabay sa pagprotekta ng inyong atay. Sabay tayong magbantay atay. Get Liver Prime 120 milligrams at SRP 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 milligrams at SRP 70 pesos and 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Maraming salamat Dr. Jenilyn Agkawili Conde sa pangalaga po ng ating atay liver. Babalikan natin ang ilang pang standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang mga nakita ng Paulo Marcos sa pag-inspection sa mga binang lugar sa Bulacan at Pampanga?
Ano ang gagawin dyan? Hindi pa humuhupa lakay, nagbabadya na naman. Kakaalungkot, kakaaway mga kababayan natin Correct. dyan. Standby, Raymond at Paas. Standby man ang Mil Kirigunan at Henry Uri. Babalikan po natin ang mga reports na yan sa ating pagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Aba, Kuya Larin Francisco. Aloha. Alas 4:34. Ang oras na yan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa.